isang grade school teacher. Sa kabila ng kanyang propesyon bilang isang guro, ay hindi siya makikitaan ng interes sa pagtuturo. Dahil ang pangarap niya talaga ay makahanap ng lalaking mag-aahon sa kanya sa hirap. Hanggang sa dumating ang araw na naging boyfriend niya si Mark, na isang anak mayaman na tanda itong magpakasal sa kanya. Kaya naman agad nagpaalam sa Elizabeth sa kanyang mga katrabaho at sinabing hindi na siya magtuturo dahil magre-resign na siya para magpakasal sa mayaman niyang boyfriend. Pag-uwi sa bahay ni Elizabeth ay nagulat siya nang makita na nandoon ang nanay ni Mark at galit na galit ito dahil nalaman nila na sobrang lakas gumastos ni Elizabeth at ginagamit pa nito ang card ni Mark para bumili ng mamahaling sasakyan. Doon ay nakipaghiwalay kay Elizabeth si Mark dahil alam na nila na hindi pagmamahal ang habol nito sa binata, kundi ang pera nito. Napilitan si Elizabeth na bumalik sa pagtuturo at upang hindi siya mapahiya, ay pinagkalat niya sa kanyang mga katrabaho na nahuli niya si Mark na tsumutsurba ng lalaki, kaya niya ito hiniwalayan. Biniro naman siya ni Russell, na isang gym teacher na may gusto kay Elizabeth, na kung pwede ay sila na lang dalawa. Pero sinabi ni Elizabeth na hindi siya papatol sa taong hindi siya kayang bigyan ng magandang buhay. Sa unang araw ng pagbabalik klase ni Elizabeth, ay tamad na tamad itong magturo at binabaliwala niya lang ang kanyang mga estudyante. Ang ginagawa niya lang ay panoorin ang mga ito ng pelikula, habang si Elizabeth naman ay natutulog. Pagkatapos ng klase, ay nakasalubong ni Elizabeth ang bagong teacher sa kanilang eskwelahan na si Scott. At napansin niya na puro mamahalin ang suot nito, kaya nakuha ni Scott ang atensyon niya. Nalaman din ni Elizabeth na anak mayaman si Scott at single pa, pero hindi ito makamove on sa ex niya. Pinakita ni Scott kay Elizabeth ang picture ng kanyang ex-girlfriend at napansin ni Elizabeth na malaki ang kokomelo nito at ang sa kanya naman ay bayabas lang. Kaya sa isip-isip niya ay malabo siyang magustuhan ni Scott. Naisipan ni Elizabeth na iparitoke ang kanyang dodo para maging kokomelon din ito. Kaya naman agad siyang pumunta sa doktor upang kumonsulta. Sinisingil siya ng $9,300 pero walang ganong kalaking pera sa Elizabeth. Kaya sinabi niya na babalik siya at mag-iipon ng pera. Hindi alam ni Elizabeth kung paano siya makakaipon dahil maliit lang ang sahod niya sa pagtuturo. Hanggang isang araw ay nalaman niya na may gagawing aktibidad ang mga estudyante sa darating na linggo. Magkakaraw siyang mga ito at nung nakaraang taon ay kumita ang mga estudyante ng $6,000. Kaya naman nang marinig ito ni Elizabeth ay agad siyang pumunta sa principal upang mag-volunteer na siya na ang sasama sa mga estudyante. Nanlaki ang mata ng mga lalaki, mapabata man o matanda, dahil sa suot ni Elizabeth. Mapang-akit ang ginagawa niya at sinasadya niya ito upang marami ang magpakaraw sa kanila. Napadaan naman si Amy, na isa ring teacher, at nakita niya na kinukupit ni Elizabeth ang kita ng car wash, kaya nagsumbong ito sa principal. Ayaw naman maniwala ng principal kay Amy dahil nahigitan ni Elizabeth ang kita ng car wash noong nakaraang taon, kaya walang dahilan ng principal upang magduda. At dahil doon ay nagkaroon ng galit si Amy kay Elizabeth. Makikita naman na nag-uusap si Elizabeth at Scott sa kantin nang biglang nakisali si Amy sa usapan at nagbiro. Tuwang-tuwa si Scott sa sinabi ni Amy, kaya naman tila naiimbyer na sa Elizabeth at halatang pinipilit lang tumawa. Naisip niya na dapat ay makaipon na siya ng pera upang maging kokomelon na ang osos niya para magustuhan na siya ni Scott. Ginawa ni Elizabeth ang lahat ng alam niyang paraan para kumita ng pera. Nagbenta siya ng mga lumang gamit, nangalakal ng mga lata, at tumanggap ng suhol mula sa magulang ng mga estudyanteng hawak niya. Pero kahit na ginawa na niya ang lahat, ay hindi pa rin sapat ang ipon niya. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting napapalapit si Scott at Amy sa isa't isa dahil halos pareho ang mga hilig nila. Pero kahit na ganun, ay hindi pa rin sumusuko sa Elizabeth dahil alam niya na pag naging asawa niya si Scott, ay gagaan na ang pamumuhay niya. Nagkaroon ng Christmas party sa eskwelahan at habang nagsasayaw sila, ay niyaya siya ni Scott na mag-usap dahil may aaminin daw ang binata sa kanya. Sinabi ni Scott na may nagugustuhan siyang babae at akala ni Elizabeth na siya ang tinutukoy nito, pero nagkakamali siya
Dahil ayon kay Scott, si Amy ang babaeng napupusuan niya. Tila binuhusan si Elizabeth ng malamig na tubig sa kanyang narinig. Kaya naman sinabi niya kay Scott na tomboy si Amy at pera lang ang habol nito sa kanya. Kaya hanggat maaari ay layuan na niya ito. Hindi na alam ni Elizabeth ang gagawin dahil kulang pa siya ng $5,000 para sa operasyon. Hanggang sa nabanggit ng kanyang kaibigan na si Lynn na may matatanggap na bonus ang teacher kapag nakakuha ng pinakamataas na score ang kanyang klase. At ang makukuha nito ay $5,700. Kaya naman napahinto si Elizabeth at tinanong si Lynn kung bakit ngayon lang ito sinabi sa kanya. Sumagot naman si Lynn na akala niya ay hindi interesado si Elizabeth sa bonus dahil tamad itong magturo. Kinabukasan ay nagtataka ang mga estudyante dahil ganadong-ganado si Elizabeth sa pagtuturo na hindi naman ito ginagawa dati. Gumagamit si Elizabeth ng iba't ibang paraan para madaling matuto ang mga estudyante at makakuha ng mataas na score sa papalapit na exam. Pero isang araw pagpunta ni Elizabeth sa opisina, ay nakita niya na magkasama na sina Scott at Amy at sinabi ng dalawa na magkasintahan na sila. Halatang halata na pilit lamang ang ngiti ni Elizabeth nang marinig ang balita. Pero sa isip niya na ang asawa nga naagaw, syota pa kaya. Kinabukasan ay mainit ang ulo ni Elizabeth na pumasok sa classroom at mas lalo pa siyang nabwisit nang makita ang resulta ng practice exam ng klase niya dahil puro bagsak ang mga ito. Sinabi ng mga estudyante na ginagawa naman nila ang lahat para makapasa. Pero sa galit ni Elizabeth, ay tinapon niya sa mga ito ang test paper nila na puro bagsak. Nakita ni Elizabeth ang manual ng practice exam at kinuha niya ang address at pangalan na nakaimprenta sa likod nito. Matapos noon ay nagpaalam siya sa principal na hindi muna siya makakapasok dahil may sakit siya. Pero ang totoo ay may binabalak si Elizabeth na masama. Nakipagkita si Elizabeth kay Carl na isang opisyal ng Department of Education at ito rin ang gumagawa ng exam kaya nasa kanyang mga sagot. Nagpanggap si Elizabeth bilang Marjorie at sinabing hindi patas ang ginawang exam ni Carl kaya kung maaari ay ipakita nito sa kanyang exam pero tumanggi ito sa hiling ni Elizabeth. Kaya naman ginamit na ni Elizabeth ang pinagbabawal na teknik. Nilasing niya si Carl at niyaya niya ito na magplok-plokan sa opisina kung nasaan ang kopya ng exam at dahil sa kalasingan ay pumayag na ito. Doon ay matagumpay na nakuha ni Elizabeth ang kopya ng exam kaya maituturo na niya sa kanyang mga estudyante ang mga dapat nilang malaman. Nang matapos ang pagsusulit ay inanunsyo na ng principal kung sino ang makakatanggap ng bonus. Ang akala ni Amy ay siya pa rin ang makakakuha nito. Pero nagulat silang lahat nang sinabi ng principal na si Elizabeth ang makakatanggap ng bonus dahil hindi lang sa buong eskwelahan mataas ang score ng klase niya, kundi maging sa buong lalawigan ay nangunguna sila. Dahil nagdududa si Amy, ay pinagpalit niya ang mga lamesa nila ni Elizabeth upang mabuksan niya ang drawer nito. Doon niya nakita na may punit ang likod ng manual ng practice exam, kaya nagkaroon siya ng idea kung ano ang ginawa ni Elizabeth para maging mataas ang score ng klase niya sa exam. Agad nagsumbong si Amy sa principal nang makumpirma niya na nakipagkita nga si Elizabeth kay Carl at nagpanggap pa ito bilang Marjorie. Habang nasa field trip naman, ay inakit ni Elizabeth si Scott at dahil wala si Amy ay bumigay siya sa pang-aakit ni Elizabeth. At habang ginagawa nila ang plok-plokan, ay nag-record si Elizabeth ng ungol niya habang binabanggit ang pangalan ni Scott. At sinend niya ito kay Amy na naging dahilan ng paghihiwalay ng dalawa. Pagbalik nila galing field trip, ay sinabihan ni Amy sa Elizabeth na alam na nila ang ginawa nito